Isa sa mga opisyal ng North Korea na si Ryu Hwan ay binigyan ng briefing ng isang koronel na may peklat sa mukha. Binigyang diin ng koronel ang kahalagahan ng misyon na nagsasabing kahit ang buhay ay walang halaga kumpara sa gawain. Sa madaling salita, tila pinapadala niya ang opisyal sa tiyak na kamatayan. Binanggit din niya na kung magkikita silang muli, malamang na bilang magkaaway at isa lang sa kanila ang mabubuhay. Makalipas ang 2 taon sa South Korea, namumuhay ng simple si Ryu Hwan. Ayon sa utos, kailangan niyang makibagay sa lipunang Timog Koreano, nagpapanggap na isang hangal na lokal. Lagi siyang inaalipusta ng mga batang kapitbahay, binabato at itinuturing na basura. Isang malikhain at matipid na babae ang tumangkilik sa kanya, inaalagaan parang ina at kilala siya ng lahat bilang Donggu. Ang opisyal ay pinahihirapan ng mga pagdududa tungkol sa kanyang misyon. Kahit mahusay sa taktika, maraming wika at sanay sa armas, napipilitang magpanggap na hangal. Gayunpaman, tinutupad niya ang kanyang misyon ng buong pananagutan. Tuwing umaga, iniirita niya ang kanyang ilong para magmukhang sipon. Hindi si Mark yan. Ginagamot na ako. Nagkukunwaring madapa-dapa sa hagdan, kunwari ibiglang naging awkward. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng babae at laging ninanakawan ng mga bata ng soy sausage, akala'y hindi niya napapansin. Pero tandang-tanda ni Donggu lahat at sinusubaybayan ang mga ninakaw na merienda. May babaeng nagbebenta ng aliw na madalas ding bumisita sa tindahan. Nawawala siya sa sarili kapag ito'y dumadating, nahihirapang magpanggap kapag nakikita ang malalim na dibdib nito. Kumalma ka, huwag mong titigan. Bagong damdamin yan na para sa mga sanggol. Humingi ako ng sigarilyo. Delikado ang ganyang pagtwerk sa publiko. Sa trabaho, tumatanggap siya ng maliit na sahod na itinatago sa latang dating chupa chups. Masayang-masaya siya na nakapag-ipon ng 200,000 won, uuwing milyonaryo sa Hilagang Korea at bibili ng apartment. Para sa referensya, ang halagang ito ay katumbas ng 140s. Kilala si Donggu sa mga lokal bilang isang harmless na simp. Ngunit, napag-aralan niya ang mga ugali at katangian ng lahat ng residente sa lugar. Lalo siyang nagagusto kay Yuran na mabait sa kanya at tila may konting pagtingin din. Si Yuran, 22 taong gulang, accounting clerk sa maliit na kumpanya. Oo, nakaka-pre-dare araw-araw. Pero kinukutya siya ng kapatid ni Yuran para di siya magka-interes kay ate. Gayunman, may isang tao sa lugar na alam kung sino talaga si Donggu. Gaano ka nakatagal dito? 736 na araw. Si Chang Seok, ang delivery guy. Sa totoo lang, ahente rin siya ng North Korea, pero matagal na siyang nasa teritoryo ng kaaway, kaya nakalimutan na niya kung sino talaga siya at nagdududa kung may silbi pa ba siya sa kanyang bansa. Gayunpaman, ipinaalala ni Donggu sa mataba ang tungkulin sa bayan, tiyak na hindi nito iisiping magtraidor. Kapatid, rebeldeng ideya yan. Hindi mo masusukat ang mga misyon para sa dakilang bansa. Sa gabi, para palakasin ang imahe ng tanga, nagsagawa si Donggu ng misyong pampublikong pagdumi. Nagdumi siya sa harap ng dumadaan, sa gitna ng kapitbahayan, parang aso. Ngunit di niya inasahan na makikita siya ni Yoran, ang babaeng gusto niya, na lubos na nagpalungkot sa kanya. Kinabukasan, iniiwasan ng babaeng dating mabait kay Donggu ang makita siya. Bastos kang manyak ka. Dumudumi sa kalsada. Binabalaan kita, huwag kang lalapit sa kapatid ko. Naintindihan mo? Umalis ka, kung tapos ka. Tanaw ka talaga. Lumapit si Jo Do-seok, anak ng babaeng kumuha sa lalaki. Tinrato niya si Donggu na parang kapatid. Tinuruan ni Jo Do-seok si Donggu lumaban para di na mabuli. Magaling ang suntok ni Donggu, tapos itinapon siya sa ere ng uppercut. Pero, pangarap lang pala ito ng lalaki. Sa totoo lang, nagpapanggap pa rin siyang may kapansanan. Tapos, binigyan siya ng sobre, may litrato ng ina. Di nakita 11 taon na. Siya lang ugnayan ni Donggu sa North Korea, parola ng kanyang pinagmulan. Madalas sumulat si Donggu sa ina, umaasang maihahatid balang araw. Isang araw, habang naghahatid ng groceries si Donggu at ang tinatawag niyang kapatid, napansin niya ang mga bakas ng isang intruder. Naghihinala na may mali, naisip niya na may espiya rito at kailangan niyang malaman kung kaaway o kakampi ito. Sa gabi habang nag-ehersisyo, lumapit kay Donggu ang espiya mismo na mukhang K-pop star na may blonde na buhok. Nakipag-away sila na parang palaruan lang tapos naalala nila ang kanilang kabataan sa North Korean training camp. Pareho silang naging commander ng mga grupong madalas magkumpetensya. Hindi pa rin nangangalawang ang iyong mga kasanayan. Ang pagdating ng kanyang kasamahan ay nagdulot ng maraming katanungan kay Donggu. Bakit sila nagpadala ng isa pang intelligence officer sa parehong lugar? Inamin ng lalaking orange ang buhok na ipinadala siya para bantayan si Donggu at alamin kung loyal pa rin siya.
Ngunit hindi naniniwala si Donggu sa kanya, kaya kinabukasan, sinundan niya ang kanyang kasamahan. Matagumpay na nagmamanman ang ating tauhan at nakikita ang pagsubok ng kasama sa audisyon sa lokal na rock band. Ngunit ang kanyang North Korean na gitara skills ay pangunang baitang lang. Sa mga kalahok, mukhang hindi presentable kung mahinahon ang pagkakasabi. Matapos ang audisyon, inamin ng orange-haired kay Donggu na ang misyon niya ay makisama lang, nagpapanggap na rockstar. Nagtataka si Donggu bakit siya ang tanga-tangahan habang ang kasamay may prestihiyosong papel. Nang gabi, nagising si Donggu sa malakas na katok sa pinto. Isa ito sa mga batang palaging nang bubuli sa kanya. Umiiyak, humingi ng tulong ang bata kay Donggu para hanapin ang nawawalang kapatid. Hinahanap na ng buong kapitbahayan ang nawawalang bata. Gamit ang kanyang kasanayan, mabilis na nahanap ni Donggu ang bakas. Juvenile diabetes, bawasan ang matamis. Dapat ba akong magkaroon ng bakas ng pakikibaka sa pagsusuri ng ihi ng bata tulad ni Connor sa Detroit? Become human. Tumalon siya sa mga bubong nang marinig ang boses ng bata. Kumuha siya ng damit sa unang nakitang sampayan para magbalatkayo. Sa huli, natagpuan ni Donggu ang bata sa bahay ng barbero. Lumabas na pumunta pala ang bata sa bahay ng lalaki para sa cookies. May gusto pala ang barbero sa nanay ng bata, kaya nakikipag-close sa mga anak. Samantala, may mga residenteng dumating at napansin ang kakaibang kasuotan ni Donggu. Naku, ano bang napili ko? Inakala ng lahat na manyak siya na kumidnap ng bata. Pero buti na lang, nakatakas si Donggu dahil sa kanyang mahusay na pangangatawan. Si Park ang nagligtas sa kanila mula sa manyak. Kinabukasan, inimbestiga ng South Korean Special Service ang North Korean spy. Sinabi niya na 16 taon na ang nakalipas na buo ang Squad 54 ng pinakamahusay na sundalo. Pinili sila mula sa libu-libong sundalong hilagang Koreano para makapasok sa South Korea. Ang mga sleeper agent na to ay handang sumunod sa utos ng bansa anumang oras. Pagkatapos, may dumating na delivery man kay Donggu. Sinabi niya na tapos na ang misyon at babalik na siya sa bansa matapos ng 16 taon. Gayunman, humingi siya ng baril kay Donggu dahil naaresto ang buong pamilya niya sa North Korea habang tumatakas patungong China. Balak niyang patayin ang ilang opisyal ng South Korea at magpakamatay, umaasang baka maligtas ang pamilya niya kung gagawin niya to. Inutusan siya ni Donggu na kumalma sa harap ng bayan at huwag gumawa ng kahit anong kahangalan. Utos to ng tenyente. Ito ang mas magandang paraan para mailigtas ang pamilya mo. Huwag mong guluhin ang sitwasyon. Binigyan niya ng baril pero walang bala pala. Pinaalis niya ang mataba, sinabi, manatiling tapat sa bansa hanggang kamatayan, sikaping mabuhay at makauwi. Yan lang ang paraan para makita mo ulit ang pamilya mo kung buhay pa sila, kahit sa kulungan pa kayo magkita-kita. Samantala, pinatay ng di kilalang espiya ang bilanggo ng North Korea na nagsabi tungkol sa Squad 54 sa intel ng South Korea. Dahil dito, nagpasya ang South Korea na bumuo ng espesyal na unit para sa Squad 54. Gabi na, sumulat si Donggu sa ina, umaamin na baka di na makabalik ng buhay sa North Korea. Idinagdag niya ito sa tambak ng mga hindi na ipadalang liham. May estrangherong nagtutok ng baril sa kanyang ulo. Tanong ni Donggu, alam mo ba kung sino ka? Tinanong niya ang unit ng lalaki, pero nanatiling tahimik ito. Siya pala ang shooter na pumatay sa traidor. Ilang oras pa lang ang nakalilipas. Sinabi niyang dumating siya para subukin ang katapatan ni Donggu sa North Korea, saka tumakas. Hinabol ni Donggu ang lalaki, pero matapos ang mahabang takbuhan sa mga bubong, nakawalang parang bula, napansin ng babaeng nagbebenta ng aliw si Donggu sa bubong at inanyayahan siyang magsaya. Inaliw ni Donggu ang lasing na babae sa carousel. Nang may luha, ikinuwento niya ang kanyang mahirap na buhay. Ang tunay kong pangalan ay Ha Chum-nan. Tapusin na natin, to agad. Noong 18 siya, nanganak siya. Ipinamigay ng magulang niya ang bata para sa pag-aampon sa Amerika. Namimiss niya ito. Iniuwi ni Donggu ang lasing na babae. Sinabi niya sa rockstar wannabe ang tungkol sa misteryosong estranghero. Pero hindi masyadong nag-alala ang lalaki tungkol dito. Pauwi, napansin ni Donggu na sinusundan siya ng parehong estranghero. Naisahan ni Donggu ang humahabol at nahuli niya ito ng bigla. Lumabas na dating kasamahan pala ni Donggu ang estrangherong ito. Sumali siya sa grupo noong bata pa at laging hinahangaan ang kanyang commander. Iginagalang kita, kasamang Katsun. Ang pangalan niya ay Haejin. Ngunit, hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka na kausapin siya. Ikaw ang nakatalaga rito. At muling tumakas ang binata mula kay Donggu. Ang mga biglaang pagkikita ay nagpabagabag kay Donggu dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatagpo siya ng dalawang kapwa-opisyal ng intelihensya ng Hilagang Korea. Kinabukasan, muling nakita ni Donggu si Haejin. Ang binata ay nasa Timog Korea bilang isang high school student. Ang misyon niya ay makipagkaibigan sa kapatid ni Yuran,
ang palaging nambubuli kay Donggu para hindi siya tumingin sa kapatid nito. Sa gabi, habang inaabangan ng estudyante, muling sinubukan ni Donggu na alamin ang layunin nito sa Timog Korea. Sinabi niyang kailangan niyang palitan si Seo Sang-gu, ang mataba na nagpapanggap na delivery man. Nasaksihan nila ang lantarang pagsuyo ng amo ni Yuran na nagpapahiwatig ng malapit na ugnayan. Hiniling ni Donggu sa estudyante na makialam, ngunit tumanggi ito at pinuna lang ang kapitan sa pagkadikit sa mga lokal. Pumunta ka at tulungan siya. Hindi niya dapat ako makita. Bakit ko tutulungan niyang babaeng taga-Timog? Nag-aalala ka ba para sa kanya? Tapos sinabi ni Donggu, hindi para sa kanya. Siya ang kapatid ni Eugene. Kailangang makuha mo ang loob ng pamilya para sa tiwala niya. Dinukot nila ang lalaki at sinuotan ng damit ni Donggu noong napagkamalang manyak sa paghahanap ng nawawalang bata. Binantaan nila ang lalaki na ilalantad ang mga litrato kung patuloy niyang guguluhin si Yuran. Kinabukasan, ang 3 lihim na ahente ay nagkaroon ng masayang oras sa bubong ng tindahan ni Donggu. Bigla, napansin nila ang gulo sa pagitan ng babaeng tumulong sa kanya at mga lokal na siga. Binantaan nila ang babae na kung bibili sa ibang supplier, magkakaproblema ang kanyang tindahan. Hindi mapakali si Donggu at nakialam sa gulo nang hindi sinisira ang kanyang hangal na imahe. Inilihis niya ang agresyon sa sarili. Tinulak ng siga ang babae, pero napahina ni Donggu ang pagbagsak. Handa siyang makipaglaban, pero pinigilan siya ng babae. Huwag, lumayo ka sa gulo. Huwag kang manuntok. Nag-aalala siya sa mga salitang ito. Baka naintindihan ng babae na nagkukunwari lang siyang tanga. Gabi na, umuwi ang anak niya at balak hanapin ang mga siga. Police intern siya, kaya't determinado. Humingi si Donggu ng tulong sa estudyante sa gasolinahan para sa kapatid. Nawakan siya ng mga siga nang pinilit niyang harapin sila. Madaling tinalo ng estudyante ang mga siga. Pagkatapos nito, nilapitan ni Donggu ang kanyang kapatid na nagkunwaring tanga at sinabi ng kapatid na kailangang maging malakas para maingatan ang pamilya. Pero huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang pamilya natin hanggang sa huli. Maasahan mo ako, naiintindihan mo. Sinisi ng kapatid ang Diyos sa kanilang kapalaran. Kinabukasan, sa isang inuman kasama ang mga kapitbahay at kaibigan, napansin ni Donggu na nagbabago siya at natatakot na baka masyadong mapamahal sa lugar na ito. Samantala, sa Hilagang Korea, binisita ng koronel na may peklat ang ministro. Sabi ng ministro, balak nilang ayusin ang ugnayan sa Timog Korea at ang presensya ng mga espiya ng Squad 54 ay maaaring makasagabal sa paglapit ng dalawang bansa. Kaya, inutusan ng ministro ang koronel na iuwi ang lahat ng espiya, buwagin ang squad, at ideklara silang mga taksil sa bayan. Pagkatapos ay patayin ang lahat ng espiya at sirain ang lahat ng dokumento tungkol sa kanila. Ngunit humingi ang koronel ng pagkakataon para sa mga espiya na mamatay bilang bayani. Nangako siyang uutusan silang magpakamatay sa South Korea. Sigurado ka ba dyan? Ako mismo ang papatay sa kanila kung may problema. Masaya si Donggu sa South Korea hanggang may dumating na mensahe sa pager niya na magpakamatay. Pagkatapos, may sunod-sunod na kakaibang kaso ng pagpapakamatay sa South Korea. Pumunta ang estudyante kay Donggu. Nalilito rin ang bata. Balak niyang patayin si Donggu dahil buhay pa ito at hindi sumunod sa utos. Huwag kang tanga. Ibaba mo ang baril. Ano bang sinabi ko sa iyo, Rehwan? Walang mag-aalala kung mawala tayo. Sa huli, nagsimula ang alitan sa 3 espiya. Handa si Donggu sa hindi maiisip, pero gusto niyang malaman kung aalagaan ng Republika ang kanyang ina. Bago gawin ang gawain, gusto niyang kumonsulta sa kanyang tagapagturo. Samantala, naguluhan ang intel ng South Korea sa dami ng bangkay magdamag. Ngunit, hindi masyadong nagulat ang pinuno ng espesyal na unit. 3 na lang ang natitira. Bata pa sila. Sundin mo lang ang utos. Inutusan siya ng pamunuan na huwag makialam at hayaang tapusin ng mga espiya ang gawain. Pero di niya ito maiiwan at balak niyang iligtas ang natitirang mga tao. Maya-maya, nahanap ng hepe ng South Korean Special Unit si Donggu at hinimok na tanggihan ang utos. Habang nag-uusap, lumabas na siya rin ay dating Squad 54, tumakas sa South Korea at ayaw isakripisyo ng mga bata ang buhay para sa magulong ideya ng bayan. Inatake ng estudyante ang opisyal at hinabol siya, ngunit nahuli siya ng espesyal na puwersa ng South Korea. Itago mo ako, tumakas ako. Ano? Pumunta si Donggu sa barbero at nagpagupit. Nagpakita siya sa tunay niyang anyo sa mga taong naging mahalaga sa kanya. Nagpaalam siya sa babaeng kumupkop sa kanya at kay Yuran at sa kapatid nito. Iniabot niya ang lahat ng kanyang ipon sa Lady of the Night at binigyan siya ng sulat na may address ng anak niya sa Amerika. Sapat na yan para sa tiket mo. Pakilala ka sa anak mo. At maging presentable ka. Pinabagsak niya ang opisyal ng special unit at ginamit ang mikropono nito para kausapin ang hepe.
Sinabi ng hepe kay Donggu na dumating ang koronel sa South Korea para patayin ang natitirang mga espiya. Sirain niyo ang GPS sa katawan niyo. Iminungkahi ni Donggu kay Rockstar na pumunta sa liblib na lugar para di madamay ang mga sibilyan. Sa interogasyon, hiniling ng estudyante sa hepe ng special unit na isama siya. Gusto niyang iligtas ang commander mula sa mga mamamatay tao mula sa hilaga, kaya nangakong tatalikuran ang bayan. Samantala, sa isang abandonadong gusali, natagpuan ng sugatan na koronel si Donggu. Inutusan ng koronel ang binata na tuparin ang utos. Handa si Donggu, pero gusto munang malaman kung aalagaan ng bansa ang kanyang ina. Tumanggi ang koronel na may peklat na sagutin ito at inulit lang ang utos. Ang utos ng bansa ay walang kondisyon dahil dito, nagsimula ang away at barilan. Sa gitna nito, nahulog si Donggu sa bintana ng gusali. Sa sandaling iyon, bigla, lumapit ang dalawang dating nambubuli sa kanya. Donggu, anong nangyari? Umalis kayo. Bakit? Tatay ka na naman ba? Huwag kang umupo sa madaling makita. Oh, sandali lang kailangan ko. Sakto, dumating ang Rockstar sa Korean car at kinuha si Donggu at mga bata. Ibinaba nila ang mga bata malapit sa bahay at pumunta sa napagkasunduan. Hiningi ni Donggu sa mataba na dalhin ang mga armas dito. Sa loob, binigyan sila ng courier ng bag, pero bato pala ang laman nito. Naisip nila na hindi kakampi ang mataba. Umamin ang courier na bantayan lang ang mga espiya ang tunay na misyon. Alam mo, sigurado ako. Ngayon napatunayan, pinagtaksilan mo ang bansa. Hayaan mong ipakilala ang sarili ko. Propesor ako ng Pilosopiya Politikal sa Universidad Kim Il-sung, kaya pakinggan niyo. Dumating ang kanyang mga personal na tauhan at nagsimula ang away. Sa gulo, nalaman ni Donggu sa mataba na kapag may espiya sa misyon, agad kinukulong ang pamilya. Dahil di sumunod si Donggu sa utos magpakamatay, pinatay ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating ang koronel, may peklat kasama ang kanyang katulong. Dumating din ang espesyal na puwersa ng South Korea. Ang estudyante na isinama nila, tumakas sa kotse at tinumba ang mga North Korean sniper para iligtas ang kapitan. Lahat ng sniper ay napatumba na. Iligtas mo ang iyong kapitan, dali! Ang Rockstar at si Donggu ay umakyat sa bubong para tumakas sa koronel. Pero hinabol sila nito kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpatuloy ang labanan sa bubong. Habang kinalaban ng Rockstar ang mga tauhan, nag-one-on-one si Donggu sa kontrabidang may peklat. Gayunpaman, ang gusot na koronel ay nahigitan ang kanyang protege sa labanan. Nang malapit na niyang tapusin ang bata, lumitaw ang espesyal na puwersa ng South Korea sa bubong. Ang estudyante na nagpanggap na miyembro ng espesyal na puwersa, binaril ang bugbog na koronel na naglabas ng granada para pasabugin ang sarili kasama ang natitirang mga espiya. Subalit, nagsakripisyo ang Rockstar. Hinawakan niya ang koronel at pareho silang nahulog mula sa bubong ng gusali. Tumakbo ang estudyante patungo sa kanyang kumander at sinubukang protektahan ito. Hindi siya handang sumuko. Nalulungkot sa pagkawala ng kanyang ina, magising ka. Bumalik ka sa katinuan. Natagpuan ni Donggu ang passbook sa bulsa ng kanyang jacket na inilagay ng babaeng kumuha sa kanya. Nakita niya na buwanang nagdedeposito ang babae ng pera sa kanyang account para sa kanyang gastusin. Naalala ng binata kung paano siya tinawag na anak ng babae. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siya na gustong bumalik sa bagong pamilya at mga mahal sa buhay. Ngunit sa takot, binaril ng batang lalaki ang ulo ng special unit at nagkaroon ng palitan ng putok. Niyakap ni Donggu ang kanyang inaalagaan at tinagos sila ng maraming bala. Nahulog sila mula sa bubong ng gusali. Sa tabi ng kanilang walang buhay na katawan, narinig natin ang kanilang usapan kanina tungkol sa gusto nilang maging sa susunod na buhay. Isang karaniwang tao na naninirahan sa mapayapang bansa. Sana maging kapitbahay ako ng iyong ordinaryong pamilya. Tapos ako naman ang magandang dalaga sa tabi ng bahay ninyo.